sila. Nakuhaan ko ba? Ano nanuko mo muli mga tawanan? Nga, bisa bitaw sa kadaggan nga miracle na nahitabo silang kinabuhi. But, ano mo balik na sila to serve? Katong mga klaro na unta kayo nga, hindi ito makaluwas nila. Diba? Ang grabe na yung technique sa Satan ba? Kabisan, kung kita siguro ba? Diba? Naka-experience sila Joshua, naka-experience sila kamutabok sa sapa, parehas ni Moses. Diba? Naka-experience sila na nakadaog sila guwar, na wala sila yung kwan daw? Wala sila yung mga kanyon, wala sila yung mga misal. Diba? Sa pagpuntong nila sa wall of Jericho, kaya ba mo kung sa'yo lang dibuhat? Nagmatsa-matsa na sila sa kagawas, sa wall. Diba? Anong kaadlaw? Nagmatsa-matsa na sila, sige, kanta-kanta. Diba? At sa ikapitong kaadlaw, sabihan nga na marcha na sila, kinaanan na mamumura ng mga guard, naanad na. Magmatsa-matsa na sila, magkanta-kanta. But sa pagkapitong kaadlaw, nagmarcha sila, nagsingkit sila, busong at tulong. Tayo, matunda, ano na? Naglinog. Diba? Naglinog ba? Nga, nabungkag ang mga walls sa Jericho. Una-una na ito, ang kanang wall of Jericho, ang nagtigay ng libuna, as kaayos. Kung mga bantay anak, mga lindol nga tao, mga pagkita ba, maskulado, sa taas ng barog, sakto, training. Diba? But, kung ba, grabe kayo ang linog daw, nga sa simpleng paagi, tungod lang, sa linog, nataranta sila. Diba? Nanagan sila o wala yun. Wala yun, bisa kung saan nila kami sukol. Kaya tungod, ipahilo na ako sa Ginoo. Diba? Ipahilo na ako sa Ginoo. Kaya pinahingo na sa Ginoo nga na ang Jericho itugyan sa mga kamot ni Joshua. Diba? Naka naging jury daw. Nanong ito daw nga, hindi man sa ingon nga ang Ginoo, dilit ganahan sa mga tao na namuyo dito. Ang gusto siya sa mga Israel namuyo dito. Ang usan yun sa rason, nanong gipabungkag, gipadugmog, gitangkay nila itong mga tribes na ilang yagian. It was because katong mga tribe nagsimba o Diyos. Dili gusto ang Ginoo. Ang unang rason is katong mga tawhana na nangalagad sa Diyos. Wala na dito sa wala na dito sa time nga mga lagad sa tinuod na Diyos nga samang Diyos nga atong galagaran karon. Muna mga igsoon, siguro dili na yung ako ang gods na to karon, but try to atong suwayan sa pag-evaluate atong kaugalingon nga siguro wala ko nag-serve sa mga gods na di-serve sa mga ninuno ko dyan, but kita ka ng materialism, pinaya na ba? Nagkuha sa atong time, instead, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, mag-scroll ta o ka ng sa Facebook, mag-minaw ta pa sa cellphone. Nga na ba? Kamurag na mamawalan ta o gana sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga maong ano tayo angayan nato na paminawon. Mawala na ta gana sa pagbuhat sa mga butang nga iya sa Dios nga maong manuntay angayan nato magabuhaton. Pero nakonvert ang atong pamunahon na ba? Ang nalingaw na ta sa mga butang na naa sa kalibutan. Kung dili sa mga butang na naa sa langit. Pero nakonvert atong mga anak. Wala mga isol, di pa hinundunan ta nga kinahanglan nato na i-reject. Kaya una sa tanan, maunay pinaka sana makaingon ba nga maunay pinaka kasukan din sa Ginoo nga musimba o other gods. Gawas niya. Kay asa ka ma-verse gani nga jealous siya. Our God is a jealous God. Sinuso ang atong Ginoo. Gusto siya nga siya ra gyud ang atong kalagaran. Walay lain pa. Nga atong itong pansin ang atong oras ato ang ihatag niya. Dili sa mga butang nga lumaylabay lang. Ang balingkon, serving the Lord requires rejecting other gods. Kung ikatulo na punto mga igsoon, serving the Lord impacts your whole household. So maana ni nga tayo no, nga naingon si Joshua, nga grabe ba, dibuwang na, nga andam na siya mamatay. Joshua, kung siya ka ng great leader siya, grabe daghan na kayo sa mga battle nga gidaog. Daghan na kayo sa napamatugan ba, di ba? Kauban ang Ginoo.
As for me and my house, we will serve the Lord. Nga, sa kuwanda, ako ibasa ang story ni Joshua. Walang dimension ang iyang asawa. Diba? Wala dyan dimension ang iyang one and the wife. Wala pa dimension yung mga anak. But sure thing, nasa yung pamilya, nasa yung mga anak. Ang usa lang nato makuha nila, nga grabe si Joshua dedication ba, nga grabe ang iyang magsalig, nga sa akong pamilya, ako kang akong pamilya, kamalagan ko sa Ginoo. Nga sa ingon ana, nakahimo siya og impact ngadto sa uban. Nga gusto niya maupay sundugon sa uban, kaya naman nakita niya kung unsa kanindot sa kinabuhi nga mga lagad sa Ginoo. Na-experience si Joshua nga bisan unsa kalisod sa kinabuhi, bisan unsa kalisod sa paghitabo sa atong kinabuhi, kung naalang kita Ginoo, walay imposible para nato. Walay mga butang nga mo bitaw nato, mo nabay nga dili nato kaya tungod kay naa tay Ginoo. Diba? Serving the Lord impacts your household. So, sa Acts, nakuha na nila na nahitabo ni katong na sila Paul o si Silas na preso man do sila. Dayon, nanganta sila na nilinaw. Dayon, ito natin guard na apit na mag-ikog. So mga nahitabo sa Acts 16:31 nga katong guard gusto na tayo mag-ikog pero gipog na nila Paul nga ayaw na buhata, wala minanakas. Naarami diri. Yung mga kong guard no, grabe kayo ko siya sana mga kahilakon siguro ko siya ba. Grabe to yung emotion. Nga, nanutana siya ni Paul, kung sa may atong buhaton aron maluwas to. So sa Acts 16:31, ingon siya, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Di ba? So to, you and your household. Ako, na ba? Kung sa ako nagkaroon daw kayo, hindi naman guard, budget, di ba? Kung budget pa to ang duty, ang impact ba sa family, di ba? Lahi pa dyan ang papa kung mamoy magda sa pamilya. Lahi na ang impact, basta ang imong papa or ang papa dyan, mo'y mangulo sa pamilya. Just like Joshua ba? Kaya nga naman, ang papa ng God, grabe siya kahit, mga no, sa atong naali na mga picture, ang papa is design din siya mas strong, di ba? Hardworking, di ba? Kung hindi makita na to sa mga papa,